Magandang araw at nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil binigyan mo ng pagkakataon ng iyong sarili para sa patuloy na paglagong espiritual. At salamat dahil ikaw ay sumusuporta para sa ating online discipleship. So ang lesson natin ay kukuhanin natin sa librong ito na tuklasin. Ito ay inilimbag o pinablish ng The Bible League at isa ito sa mga project nila na tinatawag nilang Project Philip Bible Discovery Series. At ito ay book 1. Ang libro na ito na tuklasin, series number 1 ay patungkol sa tunay na kapayapaan. So sa librong ito ay mayroong siyam na lesson at ang lesson natin ngayon ay patungkol sa o mayroong pamagat na mahalaga ka. Ano ba ang tunay na layunin o purpose ng Diyos nang likhain niya ang tao? Kung titingnan natin ang isang orasan, 'di ba? Kung titingnan natin parang ang simple-simple lang ng orasan. Mayroon siyang kamay, mayroong mga numbers, mayroong mga ilang kulay. Halimbawa rin kung titingnan din natin ang isang sasakyan, 'di ba? Parang kung titingnan natin, ang simple lang niya, mayroon siyang mga pintuan, may bintana, may manibela, mayroong gulong. Pero kung susuriin natin yung mga loob-looban nila, yung pinakaloob nila hanggang sa pinakamaliliit na piyesa, ay talagang mamamangha ka. Kasi sa kabila ng pagiging simple niya sa panlabas, sa kabila ng pagiging simple niya sa paningin natin ay napaka-komplikado pala ng pagkakagawa sa kanila. Alam niyo ganun din yung tao eh. Kung titingnan tayo, 'di ba? Parang simple lang tayo. Meron tayong mukha, meron tayong mga kulay, meron tayong paa, meron tayong kamay. Pero kung titingnan natin yung pinakakaloob-looban natin, yung pinakamaliit na parte ng ating mga katawan, ng ating buong pagkatao, 'di ba? Napaka-komplikado. Kumpara sa mga bagay na nilikha ng tao, tayong mga tao ay hindi kayang likhain ng kahit na anong makina. Dahil tayo ay mga espesyal na nilalang ng Diyos. Ayan, sabi niya dito sa aklat, marami nang nagawa ang sangkatauhan, ngunit hindi kailanman maikukumpara sa pinakamagandang nilikha sa balat ng lupa ang tao. Mula sa kamay ng pinakamakapangyarihan at pinakamatalinong Diyos, ang tao ay nilikha para sa isang dakilang layunin o purpose. So ano ba ang layunin ng Diyos o purpose ng Diyos kung bakit niya tayo nilikha? At kung tayo ay mahalagang nilikha ng Diyos, ay paano naman natin dapat pahalagahan ang ating mga sarili at ganoon din ang ating mga kapwa. Basahin natin sa mga gawa 17:24-27. Ang Diyos ang lumikha ng mundo at ng lahat ng nasa mundo. Siya ang Panginoong nagmamay-ari ng langit at lupa, kaya't hindi siya nakatira sa mga templo na ginawa ng mga tao. Ang lahat ng ito'y ginawa ng Diyos upang hanapin natin siya at baka sakaling matagpuan nga natin siya. Ngunit ang totoo, ang Diyos ay hindi malayo sa atin. So makikita natin sa binasa natin na ang Diyos ang lumikha ng buong mundo. So lahat ng mabuti na nakikita natin sa mundong ito, actually kahit hindi natin mga nakikita tulad ng mga angels, ay ang Diyos ang lumikha. So ibig sabihin, pagmamay-ari niya ang lahat, ang buong mundo, ang buong universe. And makikita natin dito sa sinabi niya sa verse 27, ang lahat ng ito ay ginawa ng Diyos para hanapin natin siya. So ibig sabihin, nilikha ng Diyos ang tao para hanapin natin siya. O in short, para magkaroon tayo ng magandang relasyon sa ating Panginoon, para maging ka-close natin ang ating Panginoon. So imagine mo, halimbawa nakaimbento ka ng isang bagay. Dun sa inimbento mo na yon, syempre nagbigay ka ng effort, nagbigay ka ng time. Kumbaga yung naimbento mo na yon ay para sa iyo isa yon na masterpiece. Talagang yung nagawa mo na yon, yung masterpiece mo na yon ay napakahalaga para sa iyo. At alam mo, ganoon yung sistema nung ginawa tayo ng Diyos. Tayo na mga nilikha niya, tayo ay mga masterpiece ng ating Panginoon. So nag-exert siya ng effort, ng panahon, at syempre of course yung pag-ibig, isinare niya din sa atin na kanyang mga nilikha. So tayong mga tao, tayo ay isang masterpiece. Ibig sabihin, tayo ay napakahalaga sa ating Panginoong
Diyos. Katulad ng pagpapahalaga natin sa mga bagay na ginagawa natin, ganoon din tayo pinapahalagahan ng ating Panginoon. At sabi niya nga dito sa Genesis 1:25-27, nilikha ng Diyos ang lahat ng hayop at nasiyahan siya sa kanyang nakita. So pagkatapos niyang likhain ang mga hayop, sinabi naman niya, likhain natin ang tao na kawangis natin. Mamamahala sila sa lahat ng uri ng hayop, ang lumalangoy, ang lumilipad, ang naglalakad, at ang gumagapang. Kaya't nilikha ng Diyos ang tao na kawangis niya, nilikha niya silang lalaki at babae. So makikita muna natin, 'di ba, yung unang mga nilikha ng Diyos, 'di ba, yung mundo, yung mga hayop, yung mga bundok, yung mga dagat, ano. So kung makikita natin kung gaano ka-espesyal ang tao. Kasi una niya munang nilikha ang mundo, ang pagtitirhan natin. Sinet up niya muna lahat para masigurado na yung tao na lilikhain niya ay mararanasan niya yung napakagandang environment para sa atin. At kung mapapansin niya natin, dun sa mga nilikha niya, halimbawa nilikha niya yung ilaw, ay yung mga halaman, yung mga animals, laging sinasabi doon na nagsalita ang Panginoon na sinabi niya, let there be light, and there was light. Let there be animals, let there be sea, let there be vegetation, and there was. Pero alam mo, nung nilikha ng Diyos ang tao, diba, napaka-espesyal natin sa Kanya. Kasi hindi lang sa salita niya tayo nilikha, kundi sabi doon, sa sarili niyang mga kamay, nilikha niya tayo. Ibig sabihin, talagang nag-exert siya ng effort, gusto niya na maging something personal tayo para sa Kanya. And take note, tayo lang mga tao ang nilikha ng nakaayon sa kawangis ng Diyos, o tayong mga tao lang ang nilikha ng Diyos na Kanyang kamukha. Walang iba, walang kahit na kahit ang mga anghel, hindi nilikha ng Diyos na kawangis niya. Ang sabi sa Biblia, tayo lamang mga tao ang nilikha na kawangis niya. So, ganoon tayo ka-espesyal, ganoon tayo kahalaga ating Diyos. At makikita natin sa awit 139 verse 1, and then mag-jump tayo sa 13 to 15. Panginoon, ako'y iyong sinisiyasat, kaya't kilala mo ako. Kilala mo ako sapagkat ikaw ang lumikha sa akin, ikaw ang humugis sa akin sa tiyan ng aking ina. Kahanga-hanga ang pagkagawa mo sa akin, kaya pinupuri kita. Nalalaman kong ang iyong magawa ay tunay na kahanga-hanga. Nakita mo na ang mga buto ko nang ako'y lihim na hinugis sa sinapupunan ng aking ina. So in short, alam ng Diyos ang lahat-lahat sa atin. Kasi ang Diyos ang lumikha sa atin. So wala tayong maitatago sa Diyos, at hindi aksidente ang ating pagkakalikha, o hindi aksidente kung bakit tayo nandito ngayon sa mundong ito. Hindi rin aksidente yung ating mga pisikal na kaanyuan, kung sino ang ating mga magulang, kung sino ang ating mga kaibigan, kung saan tayo naroon ngayon. Hindi yun aksidente. Merong magandang plano, merong dakilang plano ang Diyos kung bakit sino ka, kung bakit nariyan ka, kung sino yung mga taong nasa paligid mo, kung sino ang mga kakilala mo. So, ganoon tayo kahalaga, ka-espesyal sa ating Panginoon. Kung sinasabi ng iba na, alam mo yun, hindi tayo mahalaga, o kaya baka naiisip natin sa ating mga sarili na, parang wala naman akong kwenta, o wala naman akong halaga sa mundong ito. Pero alam mo, kapatid, yung halaga natin, hindi yan nakadepende sa sinasabi ng tao. Yung halaga natin, nakadepende yan sa lumikha sa atin. Yung the moment ng ating pagkaka-create, pagkakalikha, kung ano yung halaga natin, the moment tayong nilikha, yun pa rin ang halaga natin sa mata ng ating Panginoon. Merong tanong dito, sabi niya, kung ilalarawan mo sa isang salita ang Diyos bilang manlilikha, ano ito? So, hindi ko alam kung ano ang pwede nyong maging sagot. Pwede nyong sagutan yung ating Google form sa description box kapag natapos nyo ang video ito. Pero para sa akin, sa isang salita, may describe ko ang Diyos sa pagkakalikha niya sa atin ay napakagaling, napakahusay, napakatalino ng ating Diyos.
Kasi imagine nga tayo, simple lang kung titignan tayo, pero napaka-komplikado ng ating mga katawan, di ba? Ilang neurons, ilang mga ugat-ugat sa katawan ang mayroon tayo, di ba? Alam ko pinag-aaralan nyo sa science yung tao, di ba? Yung mga system, reproductive, nervous system, circulatory system, di ba? Napaka-komplikado ng tao. Pero nangangahulugan lang yon, nagpapakita lang yon na napakahusay at napakagaling ng ating Diyos. So nilikha tayo ng Diyos na espesyal. Ibig sabihin, kailangan din nating pahalagahan ang ating mga sarili. So paano ba natin pinapahalagahan ang ating mga sarili? Siyempre, kumakain tayo, dapat tayong kumain ng tama kasi itong ating katawan ay pinahiram o binigay ng Diyos sa atin at bilang mga katiwala ng Diyos ay dapat natin itong pahalagahan. Kumakain ba tayo ng tama sa oras? Kumakain ba tayo ng mga pagkain na masusustansya? Natutulog ba tayo ng sapat? Hindi ba tayo masyadong na-addict sa kung ano man na sa cellphone, di ba? So ibig sabihin, kung espesyal tayo, kung mahalaga tayo sa Panginoon, dapat din natin pahalagahan ng ating mga sarili. At syempre, hindi lang tayo, yung ating mga sarili, yung nilikha ng Panginoon na ayon sa kanyang wangis. Siyempre, nilikha din yung ating mga kapwa-tao na ayon sa wangis ng Diyos. So, paano natin sila papahalagahan? Diba? Siyempre, bilang mga nilikha ng Diyos, dapat hindi natin sila nilalait, hindi natin sila ginajudge. Dapat natin silang pahalagahan kung paano natin pinapahalagahan yung ating mga sarili. So, paano naman natin mapapasalamatan ang Diyos sa espesyal niyang pagkakalikha sa atin? So, isa yan sa mga question na makikita natin sa Google Form kapag pinindot nyo ang link sa description box. So, ito ang maikli nating lesson ngayon na tayong mga tao, nilikha tayo ng Diyos na espesyal, tayo ay mahalaga sa mata ng ating Panginoon. Mahalaga ka, mahalaga ang iyong kapwa, mahalaga ang bawat tao na iyong nakakasalamuha, na iyong nakakasalubong. Kaya pahalagahan mo sila gaya ng pagpapahalaga mo sa iyong sarili.